Sa madilim na sulok ng kaisipan at kamalayan, ang pagkakamali ay tila isang walang katapusang pinto patungo sa kadiliman. Sa bawat hakbang, tila ang nakaraan ay humahabol at bumabalot sa kasalukuyan na nagdudulot ng pangamba at agam-agam. Ang bawat maling desisyon ay isang kwento ng kababalaghan. Isang alamat na hindi malilimutan sa tahimik na gabi, kaya kailangang mag-ingat. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Sa kasalukuyan ako ay naninirahan ngayon dito sa Manila. Mayroon na akong mga anak at apo. At isa sa kanila ang nagpakita sa akin ng inyong YouTube channel at naging isa na nga po ito sa aking libangan, lalo na sa gabing nahihirapan akong makatulog. Ako ay 62 taong gulang na, pero malakas at maliksi pa. May pwesto ako sa Balintawak Market at isda ang aming mga paninda. Nais kong ibahagi sa inyong channel ang aking naging totoong karanasan tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Nangyari ito taong 1973. Ang aking nanay ay tubong Bicol at si tatay naman ay sa Nueva Vizcaya. Pero nagkakilala sila sa syudad ng Maynila. Nagkagustuhan hanggang sa naging mag-asawa. Ako lang ang naging anak nila. 13 taong gulang ako nang mag-aya si nanay na umuwi ng Bicol para daw sa kaarawan ng aking lolo. Nais niya itong makita at mapasaya sa natatangi nitong araw. Isang sorpresa ang aming pag-uwi. Naghanda na kami ng aming mga gamit. Pero bukod sa mga damit ay may ibinigay sa akin si tatay. Isang maliit na bagay yun na nakabalot sa pulang tela. Sabi niya ay huwag ko raw itong iwawala at panatilihin lang sa aking bulsa. Hindi na ako nag-usisa kung ano iyon dahil kilala ko si tatay. Mapamahiin at mahilig talaga siya sa mga kakaibang bagay na nagbibigay daw ng mga proteksyon. Marami pang bilin sa akin si tatay at isa na rito ang pag-iwas na bumili o kumain habang bumibiyahe. Noong nasabing taon, ang mga pangunahing paraan ng transportasyon papuntang Bicol ay karaniwan na sa pamamagitan ng bus at tren. Ang mga bus ang pangunahing kagamitan sa paglalakbay sa mga kalsada na konektado sa Bicol Region. Mayroong din tren kung nais naman na maging mas maiksi at mabilis ang biyahe. Ito ay tinatawag na Bicol Express. Ito ay bumabiyahe mula Tutuban Station sa Maynila at dumadaan sa mga probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay, partikular sa Legazpi City na isa sa mga pangunahing destinasyon sa Bicol. Ito ang unang pagkakataon na mararating ko ang Kabikulan. Nasabik ako dahil sa wakas ay makikilala ko na rin ang aking lolo. Isa pa ay sabik din ako sa kung anong buhay mayroon sa probinsya. Hindi pa naman ganoon kaunlad ang Maynila noon kung ikukumpara sa ngayon. Mayroon pa ring mga lugar na hindi naaabot ng komersyo. Pero sa lugar na pinagtitirhan namin noon ay masasabi kong maunlad na dahil abala na ang kalsada. Maraming mga maiingay na sasakyan at ang mga tao ay tila ba nagmamadali. Mabibilis ang kilos na animoy may mga hinahabol. Kwento sa akin ni nanay noon na ibang iba raw ang buhay sa probinsya. At iyon ang gusto kong maranasan. Pinili ni nanay na sumakay kami sa tren. Mabilis daw ang biyahe doon kumpara sa bus. Mas maginhawa pa daw at hindi ako mahihilo.
Alam kasi ni nanay na hindi ko talaga kayang magtagal sa loob ng bus dahil mahihiluhin ako at ayaw na ayaw ko ang amoy nito. Excitement at kaba ang naramdaman ko sa una kong pagpasok sa tren. Ang tunog ng tila nagkakaskasang bagon, ang amoy ng langis at bakal ay nagdudulot sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kasabikan. Ang itsura nga pala ng Bicol Express ay kahalintulad lang din ng kilalang tren sa Maynila na kung tawagin ay PNR. Mayroon itong upuan na nakaharap sa direksyon ng paglalakbay at may espasyo sa gitna kung saan pwedeng maglakad-lakad o tumayo ang mga pasahero. May oras ang biyahe ng tren. Medyo napaaga yata kami dahil matumal pa ang mga tao sa istasyon. Pero inaasahan na daw yun nila nanay dahil bukod sa hindi naman talaga panahon ng bakasyon ay gabi na rin. Mas marami daw talagang pasahero sa araw kumpara sa gabi. Habang naghihintay sa oras, nagmasid-masid muna ako sa paligid. May isang matandang lalaki na may hawak na maliit na payong at maleta na tila galing sa mahabang biyahe. Sa kabilang tabi naman ay mayroong dalawang magkaibigan na masayang nag-uusap habang hawak ang kanilang mga bag. Mayroon ding babae na tila buntis at may akay-akay na anak na tahimik na naglalakad papuntang upuan. May mga ilan pang pumasok na pasahero pero hindi ko na sila pinansin dahil ang atensyon ko ay inagaw ng isang babae. Tila tumigil ang ikot ng mundo ko nang makita ko ang kanyang muka. Mayroon itong taglay na nakabibighaning kagandahan at malaanghel ng ngiti na bumihag sa bata kong puso. Diretso itong naupo malapit sa buntis. Pagkatapos ay tumingin ito sa bintana. Tila naramdaman ito ang aking pagtitig dahil lumingon siya sa akin. Sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata, ay unti-unti siyang ngumiti. Nakasuot siya ng itim na blusa at itim na pantalon. Sa palagay ko ay halos kaedad ko lamang siya o mas matanda sa akin ang hindi lalagpas sa 2 taon. Litaw na litaw ang kakinisan at kaputian nito sa suot na damit. Ngumuso ito sa akin na parang inuutusan na kong tingnan ang iba pang pasahero. Napalingon ako sa matandang lalaki na parang kay lalim ng iniisip. Lumingon ang matanda at nahuli niya akong nakatitig. Pinandilatan niya ako ng mata at tila naaasar ito sa aking ginawa. Tumikhim si tatay at ibinulong sa akin na huwag ko daw abalahin ang sarili ko sa pagmamasid sa mga kapwa ko pasahero dahil baka ako'y mabati. Humingi ako ng paumanhin at sinabing naglilibang lamang ako ng kaunti. Tumingin akong muli sa babae, pero tahimik na itong nakamasidulit sa labas. Medyo nahiwagaan ako sa kanya dahil sa pwesto niya at ikinikilos ay alam kong mag-isa lamang itong babiyahe sa ganong oras ng gabi. Humanga ako sa tapang niya. Muling nagsalita si tatay at tinanong kung nasa bulsa ko daw ba ang ibinigay niyang bagay na nakabalot sa pulang tela. Kinapa ko ito sa aking bulsa at sinabing naroon ito at huwag na siyang mag-alala. Protection ko daw yon, sabi ni tatay. Umayos na kami ng upo pagkaraan ng ilang sandali. Dahil tumakbo na ang tren. Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Napakadilim ng langit. Gumuguhit mula rito ang matatalim na kidlat. Tiningnan ko ang oras sa tren at nakita kong mag-aalas 5 na ng hapon noon. Ang ulan na may kasamang hangin ay tila galit na humahampas sa bintana ng wagon. Dumilim lalo ang paligid. Kinabahan ako. Parang may hatid na babala ang biglaang pagdilim ng paligid. Bigla ko kasi naalala ang mga kakilakilabot na mga kwento ng kababalaghan na nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga mahihilig magkwento.
Dahil bago pa man ako bumiyahe, nang malaman ito ng mga kaibigan ko, ay nagbabala sila na minsan sa isang taon ay may nangyayaring masalimuot na trahedya sa mga pasahero. May halimaw daw sa tren na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Napayakap ako sa braso ni nanay at mariing ipinikit ang aking mga mata para umusal ng maikling panalangin. Hindi ko maunawaan pero parang pamilyar ang mga eksenang nasasaksihan ko. Parang pakiramdam ko ay mayroong masamang mangyayari. Pagmulat ng aking mga mata, nakita kong payapa naman ang mga kasamahan kong pasahero. Ang matandang lalaki ay nakatanaw sa labas ng bintana. Ang bata na anak ng buntis ay nakayakap sa kanyang ina. Ang dalawang magkaibigan ay parang nagtatalo base sa kanilang mga ekspresyon. At ang magandang babae, nakatitig siya sa akin at muling ngumiti. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit at umupo sa aking tabi. Bigla ay bumulong siya sa akin at nagtanong kung natatakot raw ba ako. Halata raw dahil pawis na ako at parang balisa. Ha? Hindi ah. Sagot ko sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Christina at doon nagsimula ang kwentuhan naming dalawa. Maayos naman ang naging biyahe namin. Marami na rin ang nawala at nadagdag na pasahero. Medyo tinatabla na rin ako ng antok. Inihilig ko ang likod ko sa tren pero hindi yun komportable dahil mauga at tiyak na mahihilo lang ako sa huli. Sabi ni nanay ay konting tiis na lang dahil malapit na kami. Madilim pa rin ang paligid, pero ang mga tao sa bawat istasyong aming nadadaanan ay buhay na buhay, lalo na yung mga naglalako at nag-aalok ng mga pagkain. Hindi rin naman naging kainip-inip ang biyahe dahil ang katabi kong si Christina ay makwento at tila hindi nauubusan ng mga ganap sa buhay. Natigil lang ang palitan namin ng diskusyon nang tumigil sa Camarines Sur ang aming tren. Dito ay umakyat ang isang matandang babae na naglalako ng kakanin. Sabi ni Christina ay suki daw siya ng matanda kapag umuuwi ito ng probinsya. Masarap daw ang kakanin nitong paninda. Bumili ito ng 5 piraso at ibinalot ito sa saging at papel. Inalok niya ako pero tinanggihan ko yon dahil na rin sa bilin sa akin ni tatay. Isa pa ay nakamata na sila sa akin ni nanay kaya wala akong pagpipilian kung hindi ang umayaw. Ang ginawa niya ay inialok niya ito sa iba. Walang pag-aatubiling inabot ang dalawa sa dalawang magkaibigan at gayon din sa matanda. At ang huling piraso ay doon sa batang kasama nung buntis. Napapalunok ako habang pinapanood silang kumakain. Gusto ko rin naman talagang tikman yon, kaso ay hindi pwede. Nagpatuloy pa ang aming paglalakbay. Mahaba pa ang gabi para sa aming lahat. Muli na naman akong inantok. Sinubukan ni tatay na ihilig ako sa kanyang balikat pero dahil sa edad ko ay nahiya akong gawin yon kaya umupo na lang ako ng maayos. Nakita kong ngumiti si Christine. Huminto ang tren sa kasunod na istasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawala ng ilaw sa loob ng aming bagon at sa buong istasyon. Nakaramdam ako noon ng labis na kaba. Isang kakaibang agam-agam ang bumalot sa hangin. Ang mga pader ay tila may tinatagong himig ng misteryo na nagpapalakas lalo ng aking kaba. Lalo pang kinain ako ng kuryosidad nang sa dilim ay naramdaman kong may kakaibang panganib ang nag-aabang. Bigla na lamang may kamay na humawak sa aking braso. Nang biglang pag-ikot ko, napansin kong ang kamay na humawak sa akin ay mabalahibo at malamig. Ang aking puso'y biglang
nagpatira pa sa takot habang pinipilit kong pigilan ang aking paghinga. Hindi ko alam kung sino o ano ang nasa likod ng kamay na yon. Napuno ng kaba at takot ang aking isipan habang hinihintay ko kung anong susunod na mangyayari. Alam kong ng mga oras na iyon ay nasa panganib akong sitwasyon. Muli kong pinakiramdaman ang kamay na nakahawak sa akin at unti-unting tila humihigpit ito. Lumakas lalo ang pintig ng aking puso. Ngunit sa kabila ng takot ay hindi ako kaagad umiwas o sumigaw. Hinintay ko munang makita o maaninag man lang kung sino yon. Pero dahil madilim ay hindi ko maaninag kung sino. Inilabas ko sa aking bulsa ang bagay na pabaon sa akin ni tatay at idinikit iyon sa kamay. Bigla itong bumitaw. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil sa wakas ay wala nang humahawak sa akin o dapat bang matakot dahil hindi ko alam kung saan napunta ang nakakatakot na kamay na yon. Maya-maya'y bumalik ang kuryente sa loob at labas ng tren. Umayos akong muli ng upo at lumingon sa aking tatay. Payapa itong natutulog. Samantalang si nanay naman ay nananatiling kalmado lang. At sa pagbalik ng liwanag, ay napansin ko ang nakababahalang bakas ng pasa sa aking braso. Hugis kamay ito. Sa pag-usad na muli ng tren ay biglang pumalahaw ng iyak ang kasamang bata ng buntis na babae. Inirereklamo nito ang masakit na tiyan. Ang sabi nila ay baka yung kakanin na inialok ni Christina ang dahilan ng pananakit nito. Hindi naman sumang-ayon agad ang lahat dahil may iba rin naman daw nakakain nito pero wala namang naramdamang kakaiba. Ang sakit ng tiyan ay nagpatuloy na lumala hanggang sa nagsuka ng tuluyan ng bata. Ang nakapagtataka ay kulay itim ang inilalabas nito. Hindi naman itim ang kakanin na kinain nila. Pinainom siya ng baong tubig ng ina at may kung ano-anong ipinahid sa tiyan ng bata. Pero wala namang epekto ito sa nararamdaman ng bata. Mas lalo lang itong lumala. Hindi na napigilan ni tatay ang lumapit. Nakita kong umiling ang kanyang ulo habang tinitingnan ang kalagayan nito. Nanghingi siya ng tubig at mayroon siyang inilagay doon na nakabalot din sa pulang tela. Katulad ng ibinigay niya sa akin. Nagulantang kaming lahat nang sabihin ni tatay na maaaring napakain ng bata ng pagkaing may laway ng aswang. At maaari itong mahawa kung hindi maaagapan. Naalarma ang mga tao sa bagon dahil doon. Agad akong nilapitan ni nanay at hinawakan ng aking mga kamay. Nakita kong dinasalan ni tatay ang tubig na binabaran ng bagay na nakakubli sa pulang tela. Pagkatapos ay ipinainom ito sa bata. Mas lalong nag-alala ang ina ng bata nang makitang parang lalong lumubha ang anak. Galit itong napabulyaw kay tatay. Wala naman siyang imik. Naghihintay lang. Suka ng suka ang bata. Hanggang sa huli ay may sinuka itong munting sisiw na kakaibang ibon. Agad itong dinurog ni tatay sa pamamagitan ng pag-apak dito. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Umayos na ang kalagayan ng bata pagkatapos. Ilang beses na nagpasalamat ang ginang kay tatay at halos maiyak ito sa kaalamang ligtas na ang anak sa panganib. Napatitig ako kay tatay. Hindi ko po kasi alam na bukod sa mapamahiin si tatay ay may alam pala ito sa panggagamot at pag-oorasyon. Napatingin ako kay nanay at tinanguan lamang niya ako. Biglang nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng tren. Nagreklamo sila kay Christina dahil baka raw sa binigay nitong kakanin kaya nagkagano ng bata. Hindi naman makasagot ang magandang babae.
Sa isip ko ay maaaring totoo nga ang paratang. Pero hindi naman nila pwedeng isisi yun sa kanya dahil maski ito ay kumain din naman ng kakanin na binili sa kabilang istasyon. Sinabi ni tatay na huminahon na lamang ang lahat. Lalo't ang bata lang naman ang nagkaroon ng sintomas. Maaaring iba ang naging dahilan nito ng pagkahawa. Pero para makasiguro anya pa, ay inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na botelya ng langis. Ito yung bagay na nakalagay sa may pinto namin. Dinala pala yun ni tatay sa biyahe. Langis ang laman noon na may nakababad na tinik ng buntot pagi. May narinig kaming nagmura sa mga pasahero pero hindi namin nakita. Kumukulo ang langis sa loob nun. Ibig sabihin ay mayroon daw aswang sa paligid. Agad binuksan ni tatay ang botelya. Nagreklamo ang buntis dahil biglang naamoy sa loob ng bagon ang kakaibang aroma nito. Nagtakip ito ng ilong. Napansin kong biglang lumayo si Christina. Nang sabihin ni tatay na may aswang sa bagon ay lalong naalerto ang mga pasahero. Pero wag daw mag-alala dahil ora mismo ay malalaman namin kung sino ito. Maaari daw naming subukin ang isa't isa dahil kung sino man ang masasabuyan o mapapahira ng langis ay malalapnos ang balat. Agad sumang-ayon ang dalawang magkaibigan. Nagpalagay sila ng langis sa kanilang mga palad. Walang nangyari sa kanila. Ibig sabihin ay hindi sila ang aswang. Pagamat nababahuan ng buntis ay nagpalagay din ito sa kanyang palad. Negatibo din. Hindi siya ang aswang. Panay pa rin ang reklamo niya sa mabahong amoy daw ng langis. Samantala ang matandang lalaki na may hawak na maleta ang siyang kauna-unahang tumanggi na malagyan ng langis. Agad nagtinginan ng mga pasahero sa kanya. Agad naman itong pinagtanggol ang sarili at itinangging siya ang aswang. Ayaw lang daw nitong magpalagay dahil matindi ang alerhiya niya sa langis. Wag na lang daw namin alamin kung sino ang aswang kung mayroon man. Dahil wala naman daw siguro itong gagawing lagim lalo pat nabisto nang naroon ito sa loob ng tren. Pero hindi niya nakumbinsi si tatay. Lumapit siya at binalak na sabuyan ng langis ang matanda. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may biglang bumunggo kay tatay na hindi namin nakikita. Mabilis ang naging takbo ng pangyayari. Napaupo pa nga si tatay sa lakas ng pagkakabanggang yun. Tumapo ng langis sa sahig. Natulala maging ang matandang lalaki sa nasaksihan. Nang makabawi ito sa pagkagulat ay galit na galit nitong hinarap si tatay. Marahil ay napatunayan na daw niya na hindi siya ang aswang dahil sa nangyari. Pinakiusapan niyang tumigil na si tatay sa kanyang ginagawa. Sadyang may matinding alerhiya lang daw talaga ito sa langis ng niyog. Ang mga kapwa ko pasahero ay agad dumistansya sa nagaganap na komosyon. Maya-maya ay tumayo si tatay at humingi ng dispensa sa matanda. Nagkaroon ng bulong-bulungan pagkatapos nun. Ang mga kamay ni tatay na nabasa ng langis ay ipinahid niya sa palad namin ni nanay. Mas mainam na raw ang mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Bulong ni nanay sa akin, ay konting tiis na lang ay mararating na namin ang huling istasyon kung saan kami ay bababa na ng tren. Nakahinga ko ng maluwag. Sa wakas ay matatapos na ang lahat ng kababalagang nasasaksihan ko mula sa mabalahibong kamay na humawak sa akin. Sa pagsuka ng sisiw ng isang batang paslit at sa mga kakaibang ikinilos ng ilan sa mga pasahero. Bigla akong napatingin sa matandang lalaki. Matalim pa rin ang mga titig nito sa amin. Nakahawak siya ng mahigpit sa kanyang maleta. Hinanap ko si Christina pero wala na siya sa aming bagon.
Maaaring lumipat na ito sa kabila tulad ng iba naming kasamang pasahero. Nang hinayang ako sa kanyang pagkawala dahil sa totoo lang po ay gusto ko pa sana siyang kilalanin dahil hinahangaan ko po ang kanyang ganda. Dahil sa lahat ng kababalaghang naganap, siya lang at ang pagkakakilala namin ang tangi kong madadalang magandang alaala sa pagsakay sa tren. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan. Nagsimula ng magbabaan ng mga pasahero. Bumaba na rin kami. Habang naglalakad ay sinabi ni nanay na sasakay pa kami ng tricycle bago marating ang bahay nila. Hindi ko na pinansin ang ilan pang mga salita niya dahil nasulyapan kong bumaba mula sa kabilang bagon si Christina. Hindi niya ako napansin. Napatigil ako sa paglalakad. Napatitig ako sa kanya kasi parang may nag-iba sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay parang purong itim. Mabilis ko lang yung nasulyapan dahil sa pagkurap ng aking mga mata ay naging normal na naman ito kaagad. Pero maski ganon, ay biglang lumakas ang pintig ng aking puso. Nagduda na ako. Lalapitan ko sana siya pero naramdaman kong pinigilan ako ni nanay. Napansin kong kanina pa rin pala sila nakamasid. Bumaba mula sa bago ng isang pamilyar na muka. Ito yung matandang tindera ng kakanin na sumakay mula pa doon sa istasyon ng Camarines Sur. Lumapit ito kay Christina at sa paraan ng pag-uusap nila ay tiyak kong hindi lamang tindera at suki ang koneksyon nila. Hayaan mo siya. Narinig kong sabi ni tatay. Naramdaman kong inalis ni nanay ang pagkakahawak niya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa dalawa nang hindi nila napapansin. Narinig kong tinawag niya itong nanay. Sabi ko na, totoo nga ang hinala ko. Ang ginawa ko ay kinalabit ko si Christina gamit ang kamay kong may langis. Sinadya ko yun para malaman ng katotohanan at kung epektibo ba ang dalang iyon ni tatay. Maya-maya ay bigla itong nagreklamo at umaray. Nagalit siya at binulyawan niya ako na wag ko raw siyang pasuin ng sigarilyo. Pero paglingon niya ay natigilan ito nang makilala ako. Tumingin sa aking mga kamay at kunot noo itong muling napatingin sa aking muka. Aalis na sana ito pero nahawakan ko siya sa braso. Nasasaktan siya. Kitang-kita ako sa kanyang muka na tinitiis niya ang sakit mula sa aking pagkakahawak. Narinig kong nakiusap ang matandang babae sa akin na bitawan na ang anak niya. Nakiusap itong hayaan na lamang daw sila at hindi na raw gagawa ng anumang gulo. Pero bago ko siya pakawalan, ay tinanong ko muna kung siya ba yung humawak sa akin sa loob ng bagon. Agad naman itong tumango. Sinabi rin niya na ako raw ang gusto niyang biktimahin sa biyahe. Pero nabigo itong ituloy yon dahil may taglay daw akong agimat na nakapapasok. Mabilis silang lumayo kasama yung nanay niya. Totoo nga ang bisa ng langis dahil napansin kong napaso nga at nalapnos ang bahaging hinawakan ko sa kamay ni Christina. Alam ko na, tama nga si tatay. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga estranghero. Mabuti na lang din at handa palagi ang tatay ko na pabaunan ako ng mga pangontra. Muntik na talaga ako doon. Marami pa pala akong hindi alam sa tatay ko. Hindi ko alam na dati pala itong albularyo at antingero sa Nueva Vizcaya bago pa man sila nagkakilala ni nanay sa Maynila. Mabuti na lang dahil sa kanya ay nailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Nailigtas ako sa 2 beses na pagtatangka nila sa akin. Mabuti na lang hindi ko kinain ang iniaalok nilang kakanin. At mabuti na lang ay mukhang naman ako kay tatay ang pagkakaroon ng malakas na pakiramdam kapag may nagbabadyang panganib. Samantala ay narinig naming mayroon daw na iwang maleta sa loob ng bagon na pinanggalingan namin.
inilabas nila ito dahil mukhang sadyang iniwanan ito doon ng may-ari. Kilala ko ang may-ari nun, ang matandang lalaki. Naging misteryo sa amin ang laman ng maleta pero bago pa man mabuksan yon ay hinila na ako ni tatay dahil kailangan na raw naming umalis bago pa man sumikat ang araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Anton ng inyong kaistorya. Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng inyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Antonio. Sa ngayon ay medyo may edad na ako. Pero isa sa libangan ko ay ang pakikinig o panonood sa YouTube. Hindi ako gaanong mahilig sa horror stories pero iba ang epekto sa akin kapag kwentong aswang ang pag-uusapan. Kung hindi po kasi ninyo na itatanong, ay isa rin po ako sa mga taong nagkaroon ng kakaibang karanasan tungkol sa ganitong uri ng nilalang. Alam ko na marami ang hindi naniniwala, lalo na kapag hindi sila mismo ang nakakita o nakaranas. Ganoon din kasi ako dati. Kapag hindi ako mismo ang nakakita, ay hindi ko pinaniniwalaan. Pero totoo sila, sa maniwala kayo o hindi. Ang mga nilalang na ito ay mayroong dalawang uri. Sabi nila ay mayroon sa kanila na talagang nasa dugo na ang pagiging aswang. Meron naman yung napag-aaralan o naipapasa sa pamamagitan ng mutyang kulay itim. Taong 1986 nang madestino ako sa Cotabato. Isa po akong sundalo at trabaho ko ang pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na yun. Doon ko rin nakilala ang kauna-unahang babae na nagpatibok sa pihikan kong puso. Siya ay walang iba kundi si Luisa nang mas bata sa akin ng halos 5 taon. Nung niligawan ko siya ay para akong sumuot sa butas ng karayom. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko bago ko nakamit ang matamis niyang oo. Hindi kasi madaling pakibagayan ng kanyang ina. Masungit ito at kadalasan kapag umaakit ako ng ligaw sa anak niya ay hinahabol na kaagad niya ako ng taga. Kaya hindi ako nakakatuloy minsan dahil totoo namang hindi mangingimi ang kanyang ina na saktan ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw niya sa akin. Meron naman akong matinong trabaho. Hindi sa pagmamayabang, pero matipuno at karinyoso rin ako nung araw. Marami ang nahuhumaling sa angkin kong gandang lalaki. Pero dahil sa mataas ang paggalang ko at respeto sa mga babae, ay isa lang talaga ang itinibok ng puso ko. At yun ay si Luisa. Alam mo po ba Kuya Chris, sa kabila ng tapang ng kanyang ina, ay hindi po ako sumuko. Ramdam ko rin kasi na may gusto rin sa akin ng babaeng gusto ko. Minsan kapag natsisyempuhan na wala na ang nanay niya sa kanila, ay nakakatuloy ako sa kanilang bahay. Pagiliw akong hinaharap ni Luisa. Kaya minsan nang tanungin ko siya kung payag ba siya na maging nobya ko, bagamat nag-aalangan ay sinabi niyang mahal na rin daw niya ako. Kaya oo ang naging sagot niya sa aking tanong. Doon nagsimula ang sekreto naming pagkikita. Kapag nasa kampo kami ay siya na mismo ang nakikipagtagpo sa akin. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi namin inaasahan. Nabuntis ko si Luisa. Ang totoo po niyan ay si Nanay Charito. Ang ina ni Luisa ang unang nakaalam na buntis na ang anak niya. 1 buwan lang yon buhat nung may mangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano nalaman ng nanay niya ang kalagayan niyang iyon, pero ayon sa kwento ni Luisa, ay galit na galit ang kanyang nanay sa ginawa namin.
Ngunit nang lumipas ang galit ng matanda, ay tinanong nito sa kanyang anak kung ano ang plano namin sa dinadalang sanggol. Agad naman daw sinabi ni Luisa na wala namang magiging problema sa akin dahil alam niya at nakakasiguro siyang kaya ko na panagutan siya. Isang hapunan ang inihanda ni Nanay Charito para sa aming unang maayos na pagkaharap. Noon ko lang po nakita ang ibang katauhan ng matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay maayos itong nakipag-usap sa akin at parang ibang tao ang aking kaharap. Mabait naman pala at maasikaso. Isa pang napansin ko sa kanya nang matitigan ko ng malapitan ay mas bata itong tingnan sa kanyang edad. Sabi kasi ni Luisa ay edad 66 na ang nanay niya. Pero kung titingnan ay halos nasa 40 lang. Sila na lamang dalawa ang magkasama. Maagang namatay ang asawa ni Nanay Charito dahil inatake daw ito sa puso nung isinilang si Luisa. Pero kahit ganon, ay hindi naman naghirap ang mag-ina sa buhay. Ang buhay nila kung ikukumpara sa mga kabayan sa baryong yon ay masasabi kong isa sa mga nakakaangat. May 2 palapag ang kanilang tahanan at maluwag ang kanilang bakuran. May malaking tarangkahan din sila na hindi basta-basta ang nakakapasok. Samantala habang inihahanda ni Nanay Charito ang isang masaganang hapunan, ay panayang sulyap ko kay Luisa. Parang sa paningin ko ay kinakabahan ito at namumutla. Hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Panayang sabi nito sa ina na tutulungan niya ito sa paghahanda pero panayang tanggi ng kausap. Mas mainam daw na maiwan siya sa mesa para ako ay may kaharap. Hindi naman niya ako kinakausap ng mga oras na yon. Nung panahong yun kasi ay hindi ko pa alam ang tungkol sa kanyang kalagayan. Nilagang baboy ang espesyal na handa sa hapunang iyon at agad na ipinagmalaki ni Nanay Charito na yun ang lutong hinding-hindi ko raw makakalimutan. Sinang-ayunan naman ito ni Luisa. Kaya dali-dali ko yung tinikman. Totoo ngang malasa at masarap ang putahing yun. Kakaiba ang lambot ng karne. Nasabi ko tuloy na batang baboy siguro ang karning yon. Sunod-sunod na pagtango ang isinagot ng mag-ina. Nang matapos ang hapunan, ay doon kami sa sala nag-usap-usap. Doon na binuksan ni Nanay Charito ang kalagayan ni Luisa. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon sa revelasyong yon. Halos 1 buwan pa lang nang may mangyari sa amin ng aking nobya, pero kung makapagsalita ito ay tila ba sigurado ng buntis nga si Luisa. Agad niya akong tinanong kung ano ang plano ko para sa kanyang anak. Hindi na ako nag-inarte dahil ayokong lumabas ang pagiging dragon ng aking magiging biyenan. Nangako ako ng kasal. Pananagutan ko ang kanyang anak dahil ng mga oras na yon ay naguguluhan pa ako dahil sa bilis ng mga pangyayari. Matapos ang hapunan ay hindi na ako pinauwi ng mag-ina. Doon na lamang daw ako magpalipas ng gabi. Pinaunlakan ko naman iyon kahit alam kong hindi ako nakapagpaalam sa aking kampo. Hindi ko alam kung bakit ng mga oras na yon ay naging sunod-sunuran ako sa lahat ng sabihin ni Nanay Charito. Ganon yata talaga ang nabibigla. Nagtabi kami sa higaan ni Luisa. At syempre dahil bago pa lamang kaming dalawa ay hindi talaga namin matiis ang isa't isa. Muling may nangyari sa aming dalawa. Agad kaming nakatulog pagkatapos ng aming pagniniig. Ngunit sa kasarapan ng aking pamamahinga, ay mayroong kakaibang ingay ang gumising sa akin. Mukhang tunog yun ng isang ibon na nagmumula sa bintana. Isinuot ko ang aking tsinelas at lumapit sa bintana para ito ay buksan. Ngunit bago ko pa iyon magawa, ay narinig kong nagsalita si Luisa.
wag na wag ko raw bubuksan ang bintana. Nagulat ako sa kanyang reaksyon dahil sa nakita kong kaba at takot sa kanyang muka habang ako ay kanyang pinipigilan. Maya-maya ay biglang nawala yung tunog. Saad niya ay wag ko na lamang daw pansinin kung ano man ang aking narinig dahil marami raw talaga ang kakaibang hayop sa kanilang lugar na gumagala sa gabi. Samantala ay hindi na ako dinalaw ng antok ng gabing yon. Kinuha ko na rin ang pagkakataong yon para ipaalam sa aking nobya na magkakaroon kami ng operasyon sa kabundukan. Ilang araw din akong mawawala. Nalungkot siya pero nang sabihin kong sa aking pagbabalik ay isasama ko siya sa aking probinsya para makilala niya rin ang aking mga magulang. Labis siyang natuwa doon. At agad na nagbilin na magdoble ingat ako sa aking trabaho. Sa kabundukan, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng isang puno, ay may lumapit sa akin na isa kong kasamahan na ang pangalan ay si Ismael. Hindi naman talaga kami close nung kabaro ko na yon. Madalang din kaming magkausap dahil isa siya sa mga kasama ko na masasabi kong parang may sariling mundo. Mas gusto nito ang nagmumukmok sa isang tabi. Pero sa oras ng trabaho at laban ay palaban naman talaga ito at isa sa pinakamahusay sa paghawak ng sandata. Nilapitan niya ako dahil meron daw siyang importanteng sasabihin. Sabi niya ay narinig daw niya ang kantyaw sa akin ng iba kong kasamahan tungkol sa karelasyon kong babae. Meron lamang daw siyang gustong linawin. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng aking nobya. Sinabi ko ang pangalang Luisa. Agad siyang nagbigay ng deskripsyon ng isang babae na alam niyang ganoon din ang pangalan. Kinabahan ako kaagad dahil nung nagsisimula na siyang magkwento at makumpirma naming dalawa na iisa ang tinutukoy naming babae, ay nakita ko ang kakaibang likot ng kanyang mga mata. Imbis na pagkagalak para sa magandang relasyon namin ni Luisa, ay isang babala ang binitawan niya. Layuan ko daw si Luisa, lalo na ang kanyang ina. Noong una ay hindi naman niya sinabi ang eksaktong dahilan kung bakit ko dapat gawin yon. Pero sabi niya ay ikapapahamak ko kung magiging parte ako ng kanilang pamilya. Nagalit ako sa kanya sa sinabi niyang yon. Muntik na kaming magkagulo sa bundok nang sabihin niyang kalat daw sa kanilang lugar na may dugong aswang ang mag-ina. Nagpakilala siya na kababata ni Luisa at alam na alam daw niya ang kwento ng mga tao sa kanila. Ang lahat daw ay nag-ugat sa kwentong may nakakita daw kay Nanay Charito na nagpalit ito ng anyo. Naging isa itong malaking ibon na sinundan pa ng kwentong may nakakita rin na kumakain ito ng lamang loob ng isang kambing. Ayon sa mga nakasaksi, ay minsan daw nilang nataga ang aswang sa may bandang leeg nito. Mula sa patak ng dugo, nasundan ng mga humahabol ang nag-anyong aso papunta sa bahay ng mag-ina. Tapos ay nabalitaan nila kinabukasan na dinala ng asawa nito si Nanay Charito sa ospital. Kaya't pinagdugtong-dugtong nila ang kwento hanggang sa umigting ang bali-balitang aswang nga ang pamilya nila. Naalala ko bigla ang pilat sa leeg ng matanda pero kahit ganoon ay hindi ako naniwala. Bagkus ay nagalit pa ako sa aking kasama at pinagsabihan ito na huwag masyadong nagpapaniwala sa mga kwento ng mga tsismosa. Sa buong operasyon namin ay hindi na kami nagpansinan pa. Pagkatapos nga ng aming paggalugad sa kabundukan, ay bumaba na kami. Mga 1 linggo din siguro yon. 1 linggo rin ang ibinigay sa aming bakasyon para madalaw ang aming mga pamilya. At yung pagkakataon na hinihintay ko para maiuwi sa Pangasinan ang aking nobya. Matagal na rin na hinihiling ng aking mga magulang na sana raw ay mag-asawa na ako. Kaya alam ko na matutuwa sila
kapag nakita nila si Luisa. Sa pagpunta ko sa baryo ay kakaiba ang tingin ng mga tao na nadadaanan ko. Tinitingnan nila ako mula ulo hanggang paa. May mga napansin pa ako na nagbubulong-bulungan pagkatapos ko silang lampasan. Wala naman akong pakialam sa mga iyon. Wala rin akong paki sa kung anumang kanilang pinag-uusapan. Kahit batid ko na marahil ito ay tungkol din sa sinabi ng aking kabaro. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Bagamat sa lugar na kinalakhan ko ay naniniwala ang mga tao sa ganito, yun na rin yung nakagisnan ko. Pero dahil wala naman akong nabalitaan na taong kinain ang lamang loob, ay nasabi ko na lang na maaaring ginawa lang iyon para may maipanakot sa mga bata para wag nang lumabas ng bahay sa pagsapit ng gabi. Mas lalong hindi sa mga taong sinasabi nilang kayang makipagkasundo sa demonyo. Dahil para sa akin, ano naman ang pinakamabigat na dahilan para gawin yon ng isang tao? Mahal ko si Luisa at walang bagay sa mundo na makapaghihiwalay sa aming dalawa. Malugod kong ipinaalam kay Nanay Charito ang plano naming pagluwas ni Luisa. Pinayagan naman niya kami. Tinulungan pa nga niya sa paghahanda ng gamit ang kanyang anak. Bumiyahe na kami. Medyo malayo-layo din ang aming lalakbayin. Eroplano ang sasakyan namin pauwi ng Maynila at bus naman papuntang norte ng Luzon. Isang sorpresa ang pagdating ko sa aming baryo, Kuya Chris. Nagkataon naman na magdiriwang ng kaarawan ng aking ina. Pagdating namin doon, ay wala kaming naabutang tao. Naisip ko na marahil ay nasa bukid pa sila. Pinatuloy ko na muna si Luisa sa aking silid para makapagpahinga. Agad naman siyang nahiga at inilapat ang sinasabi niyang nangangalay na likod sa kutsyon. Baka sa kanyang itsura ang labis na pagod sa aming naging biyahe. Maya-maya ay nakatulog siya. Hinayaan ko na lamang siya. Lumabas na ako ng kwarto at tinungo ang kusina. Nagluto ng pwedeng gawing tanghalian. Nang makapagsalang na ay tsaka naman ako nakarinig ng tunog ng humintong tricycle sa tapat. Nang sumilip ako ay nakita kong iniluwa ng sasakyang yon ang aking nanay at tatay at may kasama silang bata na nasa edad 2 na kalaunay nalaman kong anak pala yun ng aking kapatid. Mukhang galing sila ng palengke. Marami kasi silang bit-bit na mga pinamili. Samantala ay agad naman akong sumalubong sa kanila. Tuwang-tuwa ang nanay ko. Ilang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Ganon din si tatay. Isa daw malaking regalo sa kanila ang pag-uwi kong yon. Tinulungan ko sila sa kanilang mga dala. At nang nasa loob na kami ay sinabi ni nanay na magkakaroon ng konting salo-salo mamayang hapon. Maghahanda raw siya para sa kanyang kaarawan at masaya ang naging kwentuhan namin nang walang ano-ano'y sumigaw ang bata akong pamangkin. Agad siyang dinaluhan ng aking ina dahil nagsimula na rin itong umiyak. Doon niya nakita si Luisa na noon ay gising na. Tinanong agad siya ni nanay kung sino siya. Agad naman akong lumapit bago pa man mag-isip ng hindi maganda si nanay. Ipinakilala ko sa kanila si Luisa. Malugod naman siyang tinanggap ni tatay pero si nanay ay tahimik lang. Hindi ko alam kung nagseselos ba siya noon o kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip kung bakit malamig ang pakikitungo niya sa aking nobya. Nang bandang hapon na ay may isang tricycle ang huminto sa aming tapat. Bumaba si Elena at isang bata na halos kaedad lang din ng aking pamangkin. Kung hindi po ninyo na itatanong, isang albularyo ang nanay ko at maraming alam sa panggagamot.
Bagamat hindi ako naniniwala sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan, ay naniniwala naman ako sa paraan ng kanyang panggagamot gamit ang mga halaman. Mula pagkabata ay naging mulat ako sa kakayahang yon ng nanay ko. Marami na rin itong napagaling na mga may sakit at mga natulungan na walang kakayahan na magpagamot sa ospital. Si Elena ay kabarangay din namin, pero nasa bandang dulo sila ng baryo nakatira. Agad siyang bumati sa akin at binati ko rin naman siya pabalik. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Pabalik-balik daw ang lagnat nito at malala ang ubo at sipon. May nangyari noon na hindi ko inaasahan. Biniro niya ako na bakit daw panay ang sulyap ko sa kanyang tiyan. Natawa naman ako at sinabi kong nagbibiro ba ito dahil wala naman akong dahilan para tingnan yon. Pero ang alam ko ng mga oras na yon ay napakabango niya sa aking pang-amoy. Kumuha si nanay ng insenso at nagpabaga ng uling. Ginamot niya ang bata sa pamamagitan ng suob. Ito yung paraan ng panggagamot na pinauusukan ng mga halamang gamot at insenso ang may sakit. May nakita akong inihalo ni nanay na isang kulay itim na parang pulbos. Hindi ko alam kung ano yon, pero nang maamoy ko ang usok, ay nagpunta ako sa banyo nang wala sa oras. Sumama kasi ang timpla ng aking tiyan at doon sa loob ay nagsuka ako. Nakapagtatakang kulay itim ang kulay ng likidong aking isinusuka. Pero pagkatapos naman noon ay ginhawa ang aking naramdaman. Nakapagtatakang ang kakaibang amoy na naamoy ko kanina kay Elena ay nawala nang muli akong bumalik sa labas. Hinihilot na niya ang bata. Nang matapos ay nagpaalam na sila. Inaya sila ni nanay na magmeryenda pero tumanggi si Elena at sinabing kailangan pa nitong magluto ng kanilang makakain. Hindi na nagpumilit si nanay, pagkos ay pinabaunan na lang niya ng pagkain ng mag-ina. Kinagabihan ay hindi maalis sa isip ko ang itim na likidong yon na inilabas ng aking bibig. Nagalala ako na baka mayroon na akong sakit nang hindi ko nalalaman. Nababahala ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa magiging kalagayan ng nobya at ng anak namin na dinadala niya. Nakatulugan ko na lang ang isiping iyon. Maghahating gabi nang maalimpungatan ako. Yayakapin ko na sana si Luisa pero napansin kong wala ito sa aking tabi. Inisip ko na lamang na baka lumabas at nagbanyo. Ganoon daw kasi ang mga buntis. Madalas silang tinatawag ng kalikasan. Bumalik na lang ako sa pagtulog. Kinabukasan ng magising ako ay nakayakap na sa akin ng aking nobya. Maganda agad ang bungad ng araw nang masilayan ko ang maganda niyang muka. Hindi pa man kami bumabangon, ay narinig kong may nagkakagulo sa aming bakuran. May mga taong nag-uusap-usap. Nang buksan ko ang bintana ng aking kwarto ay nakita kong madami na nga ang tao na nakaumpok sa labas. Nandun si nanay at tatay na nakikipagkwentuhan sa mga ito. Narinig kong pinag-uusapan nila na mayroon daw masamang nangyari kay Elena kagabi. Duguan daw ito nang makita ng madaling araw. Agad daw itong itinakbo ng asawa sa ospital. Nalaman na buntis pala ang babae at ang dugong nakita ay ang naagas na pala niyang sanggol. Hindi raw alam ng mag-asawa na halos 3 buwan na pala itong buntis. Akala nila ay sanhi lamang ng iniinom nitong gamot ang pagkakaantala ng kanyang buwanang dalaw. Mabuti na lamang daw at naagapan at nadala siya sa ospital. Malungkot daw at nawala ang anak pero mabuti na rin na nailigtas ang ina sa tiyak na kamatayan. May nagsabi na baka raw aswang ang may gawa nun kay Elena.
May napansin daw kasi kagabi na may humuhuning ibong wakwak. Lumabas na kami ni Luisa at inaya ko siyang kumain ng agahan pero tumanggi siya. Busog pa daw siya at maya-maya na lang siya kakain. Nagtimpla na lamang ako ng kape at lumabas sa bakuran. Natuwa ang mga taong naroon nang makita ako. Dahil na rin siguro sa hindi ako madalas makita, na halos mga kamag-anak ko rin ang mga kapitbahay namin na ito. Agad ibinalita ng aking nanay na ikakasal na ako. Tuwang-tuwa sila sa balitang yon. Mabuti naman daw at naisipan ko na rin sa wakas ang mag-asawa. Hiniling nila na gusto nilang makita si Luisa. Nang tawagin ko ang aking nobya ay namangha sila sa kakinisan at angking kagandahan niya. Sabi ay mahusay daw pala talaga akong pumili. Pero nangawala na yung mga tao sa amin ay kinausap ako ng masinsinan ni nanay. Inaya niya ako sa bukid. Dahil malayo yon at kailangan ng halos 1 kilometrong lakaran, ay iniwan na lamang namin si Luisa sa bahay. Sabi ni nanay ay mayroon daw siyang ipagagawa sa akin at ipapakuha kaya kailangan kong sumama. Ayos lang naman kay Luisa ang maiwan sa bahay at nangako ito na siya na lamang ang magluluto para sa tanghalian. Samantala sa bukid ay nadiskubre kong wala naman palang gawain doon. Bagkus ay isang seryosong usapan ng nais ni nanay. Isang usapan na kami lang ang dalawa. Yung malayo kay Luisa. Kumunot ang aking noo dahil base sa himig niya ay napansin kong may kakaiba sa nanay ko. Parang nahimigan ko na hindi niya gusto ang nobya ko. Agad niyang pambungad ay mag-ingat daw ako kay Luisa. Hindi raw ito pang karaniwang babae lang. Sumang-ayon naman ako kaagad at sinabi kong kaya ko nga siya gusto dahil kakaiba ito. Bukod sa maganda na, mahinhin pa, mabait at maalaga. Pero ang ikinagulat ko ay nang sabihin niya na aswang ang aking mahal. Diretsa niyang sinabi sa akin yon. Walang paligoy-ligoy. Naalala ko bigla yung sinabi ng kabaro ko noon at kung paano ako tingnan ng mga kababaryo nila Luisa kapag dumadalaw ako sa kanila. Pero tinugon ko siya ng malakas na pagtawa. Ano ko ba naman, Nay? Sa tandaan niyong yan ay naniniwala pa kayo sa aswang? Isang seryosong tingin ang ibinigay niya sa akin. Hinamon niya ako. Ang sabi niya ay susubukin namin si Luisa. Kung mapatunayan daw niya na totoo ang sinasabi niya, ay kailangan kong mangako na hihiwalayan ko ang aking mahal. Dahil sa gusto ko rin na mawala na ang duda ng aking nanay, ay pumayag ako. Pero bago yun ay tinanong ko muna siya kung ano ang basihan niya kung bakit niya nasabi na aswang ito. Alam daw niya kung paano kumilatis ng aswang. Hindi raw kasi siya matitigan sa mata ni Luisa. Ang sabi ko, baka nahihiya lang. Pero ipinilit niyang nakita raw niya na baligtad ang refleksyon niya sa mga mata nito. Mag-ingat daw ako dahil baka raw hawaan ako sa pagiging aswang niya. Tumango na lang ako para hindi na mapahaba ang aming usapan. Pag-uwi namin ay nakaluto na ng kanin at ulam si Luisa. Karne ang iniluto niyang putahe. Sa pagkainan ay gumayat ng kalamansi si nanay pero agad siyang sinaway ni Luisa. Sabi nito ay hindi raw bagay ang lasa ng kalamansi sa niluto niyang ulam. Pero imbis na makinig ay itinuloy ni nanay ang kanyang balak gawin. Pagpatak niya ng kalamansi ay nakita kong kumunot ang noo ni nanay. Maya-maya ay nakita kong tinikman niya ang ulam. Pagkatapos ay sinabi niyang kumain na raw kami. Idinugtong pa niya na ayos lang naman daw ang lasa ng ulam maski may kalamansi. Agad namang iyong tinikman ni Luisa at sumang-ayon ito kay nanay.
Totoo daw pala na mas lumabas ang sarap ng humalo ang katamtamang asim ng kalamansi. Kinagabihan ay hindi na nakatiis si nanay. Sinabi niya sa akin na lumabas daw muna kami ni Luisa ng bahay. Bagamat hindi ko nauunawaan ang gusto niyang gawin, ay inaya kong makipagkwentuhan si Luisa sa labas ng bahay. Makalipas ang halos 30 minutos sa labas, ay tinawag na kami ni nanay na pumasok. Dire-diretso akong pumasok ng bahay. Paglingon ko ay nakita ko si Luisa na nasa harap pa rin ang pinto namin. Sabi ko sa kanya ay pumasok na. Pero umiling siya. Hindi ko alam pero napansin ko sa mga mata niya na parang takot siya. Nasa tabi ko ang nanay noon at si tatay ay nasa isang sulok habang pinapanood kami. Inaya siya ni nanay na pumasok. Pero tulad ng nauna ay tumanggi din ito. Napasunod ako sa direksyon ng kanyang paningin. Nakayuko siya at maya-maya siyang sumusulyap sa sahig. Napansin kong may nakalagay na pulbos na itim sa may hahakbangan papasok ng aming tahanan. Agad ipinaliwanag sa akin ni nanay na iyon daw ay pinagsamang asin at pinulbos na itim na luya. Kung ordinaryong tao lang daw si Luisa ay kayang-kaya nitong hakbangan ang inilagay na iyon ni nanay. Ngunit ang mga taong may taglay ng maitim na mahika ay hinding-hindi yun kayang daanan. Diretsahang sinabi ng nanay ko na aswang si Luisa. Hindi makatingin sa amin ang aking nobya sa narinig niya. Tiningnan ko si Luisa. Nakiusap ako sa kanya na patunayan na mali ang aking nanay sa ipinaparatang sa kanya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya at mariin itong ipinikitang mata. Hinakbangan niya ang itim na asin. Nang makapasok ng bahay ay agad siyang nawala ng malay. Sobra akong kinabahan ng mga oras na iyon. Hindi lamang dahil sa posibleng ang tama ang nanay ko tungkol sa kanyang pagkatao. Mas kinabahan ako sa katotohanan na pwedeng mawala sa akin ang mga mahal ko. Si Luisa at ang aking anak. Nakiusap ako kay nanay na agad-agapan niya ang nangyaring yon kay Luisa dahil dinadala nito ang aking anak. Napamulagat ang aking ina sa aking sinabi. Bakit daw hindi ko agad sinabi? Hindi na raw dapat niya sinubok ang aking nobya. Agad ay ipinakuha niya sa aking ama ang langis sa kanilang silid. Naglagay siya ng kaunti nun sa tela at ipinaamoy kay Luisa. Unti-unti ay nagkamalay si Luisa. Agad siyang humingi sa akin ng tawad at inamin niya sa harap namin na hindi nga siya pangkaraniwan. Sinabi niya na tunay ngang siya ay aswang. Isang nilalang na palaging natatakam sa amoy ng sanggol sa sinapupunan. Laging uhaw sa dugo at nambibiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Inamin niya rin na siya ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol sa sinapupunan ni Elena. Humingi siya ng tawad sa akin. Sadyang hindi lang daw talaga niya mapigilan at mas lalong hindi niya gusto ang ginagawa. Ang ina daw niya na si Nanay Charito ang nagbigay sa kanya ng sumpa ng pagiging aswang. Bagamat ayaw niyang tanggapin yun noon, ay wala siyang nagawa dahil palihim itong inihahalo ng ina sa mga pagkaing pinagsasaluhan nilang dalawa. Agad kong tinanong sa kanya kung ginawa rin ba nila ito sa akin. Diretsa niya akong sinagot ng oo. Natulala ako sa katotohanan na iyon. Kung ganun ay, aswang na rin ba ako? Agad akong sinuri ni nanay. Ilang beses niya akong tiningnan sa mata. Maya-maya ay napansin kong napabugas siya ng hangin. At sinabi niyang hindi raw ako aswang. Naalala ko yung pagsusuka ko ng itim na likido.
Pagkasabi ko noon kay nanay ay agad niya akong niyakap. Ramdam ko yung tuwa niya nang sabihin niyang naisuka ko raw yung ipinakain nila sa akin. Sa totoo lang ay medyo natawa ako sa sinabing iyon ni nanay at nagbiro pa ako na imposible naman iyon dahil sabi ko ay matagal na yon. Si Luisa ang sumagot sa akin at sinabing ang pagkahawa daw sa pagiging aswang ay hindi maiaalis sa katawan sa pamamagitan lang ng simpleng pagdumi o pagsuka. Nananatili ito sa katawan bilang isang sumpa. Daig ko pa ang nabagsakan ng langit sa sinabing iyon ni Luisa. Nasaktan ako sa katotohanan iyon. Mas lalo na nang sabihin niyang humihingi siya ng tawad sa ginawa nilang mag-ina. Sobra akong nasaktan sa katotohanan iyon. Sinasabi ng utak ko na hiwalayan na lang siya dahil sa panloloko niya sa akin. Hindi ko alam kung galit o panghihinayang yung nararamdaman ko sa mga oras na yon. Natigil ako sa isiping yon nang nagsalita si nanay. Tinanong kasi niya si Luisa kung ano ang tunay niyang nararamdaman sa akin. Agad naman siyang sinagot ng aking nobya na sobra daw niya akong mahal. Inalok siya ni nanay na pagagalingin niya ang nobya ko at aalisin ang pagiging aswang nito. Nagalangan si Luisa noon pero nang mapaliwanagan ay pumayag ito. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa Cotabato. Nag-resign ako sa aking trabaho at sinubukan na lang na magnegosyo sa aming bayan. Samantalang si Luisa ay hindi na rin bumalik at umuwi sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng ritual na ginawa ni nanay ay unti-unting naalis ang pagkagutom niya sa laman at dugo. Grabe din yung naging hirap ni Luisa nung ginagamot siya. Para siyang isang asong may rabies. Nakakatakot at naaawa ako sa kanya nun. Yung tipong nagsasama na ang laway at luha sa kanyang mga mata habang siya ay dinadasalan. At nang painumin siya ng tsaang gawa sa itim na asin, ay doon siya nagsuka ng may kulay itim ding likido. Gumaling si Luisa. Natanggal namin ang sumpang ibinigay sa kanya ni Nanay Charito. At labis niya iyong ipinagpasalamat sa aming pamilya. Nakalaya na daw siya at hindi na muli pang babalik sa mga gawaing hindi tama. Nagbalik loob din siya sa simbahan at pinagyaman ng pananalig sa lumikha. Ikinasal kami ni Luisa. Bagamat minsan ay naaalala niya ang nanay niya at namimiss ito. Mas pinili niyang manatili na lang sa piling namin ng anak niya. Pero dahil mahal ko si Luisa ay hindi ko rin siya natiis. Umuuwi din kami paminsan-minsan sa Cotabato pero hindi kami nakikipagkita kay Nanay Charito. Tinatanaw lang namin ito mula sa malayo. At sa tuwing umuuwi kami ng Pangasinan ay kay Ismael kami nakikibalita. Hanggang sa huling uwi namin ay sa mismong lamay na ni Nanay Charito. Alam kong sobrang nasasaktan ang asawa ko sa naging kalagayan ng kanyang ina at kung bakit kinailangan pa nitong mamili sa aming pamilya niya at sa kanyang ina noon. Bagamat huli na ang lahat para sa paghingi ng tawad, ay ginawa na lamang namin ang lahat para mabigyan ng desente at maayos na libing ang matanda. At bago siya tuluyang tabunan ng lupa, ay umusal ako ng dasal para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At humingi na rin ako sa kanya ng kapatawaran dahil alam ko ang naging dahilan ng pagkakalayo nilang dalawa ay walang iba kundi ako. Isa lang ang natutunan ko sa naging sitwasyon naming iyon. May limitasyon lang ang pagiging tao at nasa atin na iyon kung pipiliin natin ay ang kasamaan o ang kabutihan. Payo ko lang na kapag dumarating ang ganitong pagkakataon sa buhay ng ating mga kaistorya, ay piliin parati ang mabuti kahit gaano pa nito maapektuhan ang kasalukuyang buhay. Dahil nang pinili ng asawa ko ang pagpapakabuti, ay doon niya natagpuan ang kapayapaan at kaligayahan
na naghatid ng panibagong pag-asa para sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Antonio, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi. Sa madilim na